Paalala, ang mga lumalapit kay Jesus ay tumatanggap na maraming benepisyo. Anong unang benepisyo? Kapatawaran ng mga kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos. Tapos na tayo sa pagiging kaaway ng Diyos. Bakit? Nakipagkasundo na tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Dahil ang unang kapangyarihan o benepisyo ng pagtanggap natin kay Jesus, naligtas tayo, at ano sabi dito? Wala na tayo sa galit ng Diyos. Hindi na dapat sinumpa ang buhay ng mga Kristiyano. Pastor, bakit kaya ganito ang buhay namin? Puro pagsubok, iba na ho yan. Pag may pagsubok ang isang tao, hindi ho yan sumpa. Ang tawag ho dyan ay pagtitistis. Yung may matitinding pagsubok, yung may mga matitinding mga pinagdaraanan sa buhay, may matinding pagkatawag kasi ang tao na yan. Yung matitindi ang pagsubok, matitindi ang pagkatawag ng Diyos dyan. Kaya nga, pagka sinusubok ka, huwag na huwag kang lalayo sa Diyos. Bagkus lalo kang lumapit sa Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Kawawa yung demonyo. Kawawa yung kaaway na gusto kang ilayo sa Diyos dahil habang may pagsubok ka, lalo kang lumalapit sa Diyos, lalo kang gagamitin ng Diyos. And si Jesus ang gumawa ng bagay na ikapagpapatawan natin. Siya ang nagpapako sa krus, siya ang namatay sa krus, pero tayo ang pinatawad. Ano lang ang ginawa natin? Nanampalataya lang. Ngayon, nung lumapit tayo kay Lord, ang buhay natin na walang purpose, ngayon punong-puno na ng purpose. Sa isang iglap, sa isang banda, babaguhin ng Diyos ang sitwasyon ng ating buhay, pero ang hindi lang dapat mabago, yung relasyon natin sa Diyos. Dapat lagi tayong kumapit sa Panginoon. Sa pagsubok, doon natin madalas ma-encounter yung kamay ng Diyos. Doon natin madalas ma-encounter ang kapangyarihan ng Diyos. Napaka-powerful ho ang imbitasyon ng Panginoon sapagkat ito ang pinakamatindi. Nagbabago siya ng buhay ng isang tao. Amen po ba? Tayo ho, before, kung malalaman natin yung una nating mga pagkatao, parang, Lord, walang sense ang buhay ko. Walang purpose ang buhay ko. Then, nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin ang imbitasyon niya sa ating buhay, eto, nabago ang buhay natin. Yung malalim na tanong ng mga disipulo ni Juan, na hindi masagot ni Juan, nasagot ni Jesus Christ. Okay? Yung malalim na pangangailangan ng mga disipulo ni Juan, na hindi niya matugunan, natugunan ni Jesus. Ano yung malalim na yon na kailangan ng mga tao? Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila ng security. Kailangan nila ng mga na magliligtas sa kanila at magbibigay ng eternal na mga bagay. Hindi kaya ni Juan, kaya ni Jesus. Amen po. Tandaan, kung hanggang ngayon hindi natin pinapansin ang paanyaya ng ating Panginoon sa ating buhay, sabi dito una, hindi natin malalaman ang mga sagot at matatanggap ang mga bagay na pupuno sa ating buhay. Tandaan nyo ha, Jesus is the answer. The moment na may mga tanong ka sa iyong buhay na hindi kayang sagutin ng tao, may mga kailangan ka na hindi kayang isatisfy ng mundo, si Jesus ang sagot. Amen. Jesus is the answer. Sabi dito, gusto mo bang malaman ang sagot sa tanong mo na di kayang sagutin ng tao? Gusto mo bang magkaroon ng mga bagay na hindi kayang ialok sa iyo ng mundo? Jesus is the answer. Ano ang conclusion? Lumapit tayo kay Jesus. Kung si Jesus ang sagot, lumapit tayo sa Panginoon. Hanggat hindi natin pinapansin ang paanyaya ng ating Panginoon, hindi natin siya makikilala ng lubusan. Hanggat hindi tayo lumalapit sa paanyaya ng Panginoon, hindi natin siya kailanman makikilala ng lubusan. Then finally, sabi dito, hindi mabago ang ating buhay. Once na in-ignore natin ang imbitasyon ng ating Panginoon, hindi kailanman mabago ang ating buhay. Kayo ho, at tayong lahat na nandito na nag-respond sa imbitasyon ng ating Panginoon, dapat meron na tayong bagong buhay. 2 Corinto chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, ang nakay Kristo na ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen po, maniwala mo kayo, ang tunay na born again, nagbago ng buhay. Tumugon tayo sa paanyaya ng ating Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya upang makita at maranasan natin ang mga bagay na sasagot o tutugon sa ating malalim na tanong at mga pangangailangan. Lord, sa oras na ito, mayroon akong mga tanong, mayroon akong pangangailangan na walang makapag-satisfy sa akin. Kapatid, lumapit ka kay Lord. Pastor, paano ako lalapit? Sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagsamba, sa pamagitan ng pagdalo sa gawain, paglapit sa Diyos siya. Isa sa pinakamalambing, pinakamasarap pakinggan na verse sa Biblia, sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lapit kay Jesus.
Amen po. Lumapit tayo kay Jesus. Si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan, magbibigay sa atin ng kalakasan, at magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan. Lumapit lang tayo kay Jesus. Amen po. Tinutugunan ng Panginoon ang pinakamalalim na tanong at tinutugunan ng Panginoon ang pinakamalalim na pangangailangan ng isang taong lumalapit sa Kanya.